Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ang inyong lingkod, si Mr. Sam ng Kaagapay ECTV. So yan, totoong pangalan ko yan ha. Baka mamaya sabihin nyo, gumagamit lang ako ng alias. Hindi po, yan po ang totoong pangalan ko. No? Ang aking YouTube channel naman ay si Kaagapay ECTV, the International Public Service YouTube channel. So kung bakit nagawa ko yan na the International Public Service YouTube channel, kasi nga po ay mga kaibigan, mga kakapay, matagal na po tayong tumutulong sa mga OFWs, no, since year 2000 nung tayo ay kay former Ambassador Sienieres pa, no, kung naalala nyo yung OFW Family Club, doon po ako nagsimula at sana napakarami kong natutunan kay former Ambassador Roy Sienieres bago siya pumanaw noong year 2013, no. Siya po ay nagiging congressman pa, ano. Siya ay naging, hindi lang congressman, nung siya ay na-assign as labor attaché sa labas ng bansa, naging ambassador, nagiging NLRC chairman, then yan, nagiging congressman. Year 2013, sumakabilang buhay po si former Ambassador Seniors. Kaya maraming salamat mga kaibigan, mga kagapay, although na wala na ako sa kanila ngayon at nag-ibang landas po tayo. Pero ang good news ay yung kanyang mga anak patuloy pa rin na naglilingkod sa mga kabayan natin ng mga OFWs, no? Si Ma'am Hana Sienieres, yun, mabait yun, yung anak niya. Hazel Sienieres, Madam Minnie Sienieres, yung kanilang ermot. At syempre naman, ang kanyang anak na si Roy Sienieres Jr. Siya po ang nagiging CEO, no, and President of OFW Family Club. At siya naman ang naging halili ng pumanaw ang kanyang daddy na si Ambassador Roy Sienieres Sr. No? Si attorney, ngayon, si Roy Sienieres Jr. ay isang lehitimong abogado na po. So, binabati ko, Sir RG. Matagal na tayong hindi nakita. Maraming salamat. Marami po akong natutunan sa inyo, no? Nung nandiyan ako hanggang sa ngayon, hindi pa rin nawala ang hindi pa rin nawala yung aking mga alaala sa inyo nung tayo magkasama pa sa OFW Family Club. Maraming salamat dahil hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy po ako na tumutulong sa mga magagawang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Kaya kung bakit lagi kong binabati ang mga OFWs sa loob at labas ng bansa, maging ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, dahil yan na po ang nakatatak sa aming puso, isipan, ang pagtulong sa mga magagawang Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Hindi lamang mga OFWs, maging mga magagawang Pilipino dito sa Pilipinas na nagkaroon ng problema sa kanilang mga employer. Nandiyan pa rin po kami, patuloy na tumutulong, nagbibigay ng mabilisan na aksyon upang malutas ang kanilang mga suliranin. At hindi po tayo namimili, no? Hindi lang sa mga magagawang Pilipino, iba't ibang problema. Marami na po tayong natulungan. Kaya hindi po ko, baka isipin niyo mga kaibigan, mga kagabay, ako po ay isang politiko, hindi po, no? Although nakapagtapos lang ako sa aking kurso, no, as nung mag-aral ako, pero talagang hindi po ako politician. Ang aking naging karanasan lamang po, yung pagtulong sa mga OFWs o kababayan natin na may mga problema na kung saan libre po ang aming serbisyo. Kaya ito, sa mga oras na ito, ay medyo ako'y wala namang ginagawa at nakapag-isip itong panibagong mga issue ngayon sa ating bansa. Samot-saring problema na kinakarap ng ating bansa, hindi lamang sa ekonomiya, no, sa mga kababayan natin ng mga Pilipino na hanggang sa ngayon umaasa na makapagtrabaho ng maayos dito sa Pilipinas upang maitaguyod ang kanilang mga pamilya sa kahirapan. Subalit, maraming mga kababayan tayo na hirap upang maiahon ang pamilya sa kahirapan dahil nga sa mga nangyari ngayon, may mga companies tayo sa Pilipinas na pwede mapagtrabahuan. Subalit, medyo hirap pa rin ang kanilang naging sitwasyon sapagkat may trabaho nga, magandang posisyon, ang kanilang sahod ay maliit naman. Kaya yung iba nakapag-isip lang mag-abroad, itong mga kababayan natin, mga OFWs, mag-abroad na lamang sa labas ng bansa para maitaguyod ang pangailangan ng mga pamilya sa araw-araw nila na pamumuhay. Kaya maraming salamat yan sa mga recruitment agencies na tumutulong sa mga kababayan natin ng mga Pilipino na naghanap ng trabaho patungo sa labas ng bansa. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga recruitment agencies na talagang totoong tumutulong sa mga kababayan natin ng mga Pilipino. Kaya laming aking paalala lamang, kung kayo ay may mga sariling recruitment agencies, aking paalala at naway maging aware din po kayo sa panahon ngayon kasi maraming gumagamit sa pangalan ng mga recruitment agencies
Ang purpose lamang makapangulimbat ng malaking halaga. Kaya ang iba diyan, ginagamit ang pangalan ng mga agency. At ito po ay upang maipakilala, no, na sa social media na sila ay tumutulong at sila ay konektado sa mga naturang agency. Pero hindi naman ito ay totoo. Kaya dapat maging maingat itong ating mga kababayan ng mga Pilipino na nais maging bansa. Kung kayo man ay may planong mag-abroad, dapat direkta na kayong kumontak sa mga recruitment agencies na mga rehistrado sa DMW. I-check muna kung ang mga agencies na inyong pinupuntahan at pinag-a-applyan, kung ito ba ay lehitimo sa pamagitan ng pagbe-verify ninyo sa DMW or itong Department of Migrant Worker doon sa Ortigas, Pasig City. Dating POA yan mga kaibigan, mga kaagapay. Kaya sa inyong mga OFWs magiging aware sapagkat sa napakarami ngayon, walang tigil. Ngayon naglulutangan na ang mga tinatawag na illegal recruiters, no? Yan. Sa daming nabiktima. Kahapon lamang may tumawag sa akin from Isabela. Sila po ay nabiktima sa pamagitan ng Zoom meeting nila doon sa Facebook lamang. Doon nila nakita yung isang nagpapakilalang taga-agency, pero wala na nabanggit ang pangalan kung anong agency. Kailangan na silang kung kinakailangan nila na mag-apply sa Croatia, so magbigay lamang sila ng kaukulang halaga. Wala pang mga documents mga guys, no? Ang pinag-usapan halaga agad, kaya sila by batch, no? Ang iba sa kanila mga taga Cavite, may Laguna, yung iba naman sa kanila ay taga Isabela, iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Kaya kawawa mga kaibigan, mga kaagapay. Ingat po kayo kasi ang kawawa dito, no? Yung number one, kayo ng mga naghanap pa lamang ng trabaho. Ang pangalawa dito, pag gumamit sila ng agency, ang nagmamay-ari naman ng agency ang kawawa dito. Bakit? Pag iyan ay nahuli, halimbawa, nahuli yung suspect, nalaman na yung agency na ginagamit niya, no? Hindi naman pala, or sabihin na konektado siya doon, kilalang na siya, pero hindi siya naman talaga lehitimo o nakahirehistro sa DMW. So, then, inaamin ng kung sinong nasa agency ang nagipag-transact sa mga OFWs. So, medyo madadamay ang agency. Kaya dapat maging maingat po ang mga recruitment agency. May mga friends kayo na talagang sabihin nyo na kilala ito. May mga kakilala sa mga na may matataas na tungkulin sa ahensya ng gobyerno natin. Beware mga kaibigan, mga kaagapay, lalo na kayong mga OFWs. Kasi bakit? Sa daming na biktima ngayon. So, ito ang naging problema ng ating bayan ngayon. Kaya dapat be careful sa lahat ng mga nagnanais pa lamang mag-abroad. Ang advice ko, una, kung kayo may balak mag-abroad, huwag makipag transaksyon sa mga hindi nyo kilalang tao, hindi nyo nakita in personal sa Facebook lamang. Dapat alamin nyo, ang unang gawin nyo, bumisita kayo sa mga lehitimong agency, then i-check nyo ang pangalan ng agency kung nakarehistro sa DMW. Then alamin nyo rin kung yung mga personnel nila, no? Staff ng recruitment agency na inyong ina-applyan ay rehistrado sa DMW at accredited sa kanilang agency na pinagtatrabahuan. Kasi napakahirap yan. Then alamin nyo, hindi lamang yung nakarehistro sila, dapat alamin nyo rin kung sila ay mayroong mga job order, no? Yung job order, galing yan sa labas ng bansa, na kung saan bago yan makarating sa Pilipinas, no? Dadaan yan sa Philippine Consulate, then from Philippine Consulate, ipapasa yan sa DMW para for approval, no? For approval na sila, pwede ba silang makapag-hire o makapag-recruit ng mga OFWs upang mapaalis patungo sa labas ng ating bansa. Pero pag wala silang mapakita ng job order or ang pinapakita job offer lang, guys, iba ang job order, iba ang job offer. Ibig sabihin, kung may job offer, titingnan mo muna kung ikaw ba isang ayon sa kanilang mga ipinapakitang sahod pagdating doon. Yan. Okay, pag hindi, so anytime pwede kang mag-disagree, no? Kasi hindi naman yan job order talaga, ano? Job offer pa lang. Job order, nandoon yan, nakalagay kung saan ang job site, anong work mo na pagtatrabahuan, no? Then, kailangan mayroong nakarehistro yan sa DMW. Okay? Yan dapat yung ingatan. Then, kailangan, kung kayo ay okay naman, so pwede na kayo mag-file
or mag-submit ng inyong mga requirements sa agency na inyong pinag-applyan. But sisiguraduhin ninyo kasi minsan mayroon diyan hindi pa natapos yung pag-process ng mga requirements, humihirit na ng malaking halaga. Sasabihin sa inyo, processing fee daw, okay na naman kung talagang may job order. Pero kung hingian ka ng processing fee, wala namang job order, so magiging maingat ka. Kung ipinakita lang siya GO, magiging aware pa rin kayo. Kaya dapat mayroong GO or job order, no? Processing fee, depende yan sa mga agencies, no? Depende yan. So ngayon, mayroong agencies na talagang yung processing, pinapa-shoulder lahat doon sa employer. Mayroon ding agency na sila na nag-shoulder. Ang kailang babayaran ng OFW yung tinatawag na placement fee. So ito naman sa placement fee, dapat pag nagbayad kayo ng mga OFWs, okay, ikaw man taga-agency, dapat gagawin mo ang nasabing transaction. Pag pagbabayad sa OFW, dapat mayroon na silang pinirmahang kontrata. Hindi yung pagbabayarin nyo ng placement fee, wala pa namang pinirmahan na kontrata. So, which is wrong. Kaya dapat magiging aware, no? May kontrata na pinirmahan. Then, dapat siguraduhin. Pag may kontrata, mayroon ng visa at flight detail order, no? Kasi, nagbabayad ka, wala ka pang flight, nagbabayad ka pa, wala ka pang pinirmahan na kontrata. Kaya dapat, number one, kontrata talaga ang dapat mong tingnan. Kung mayroong job order, mayroong contract, no? Yung contract na sinasabi, yun ang sinasabing written agreements, both workers and the employer. No? Na kung saan, pag yan ay nagkasundo sila, dapat sundin nila, at pag hindi nasunod, both worker and employer, pwedeng mananagot sa batas. No? Batas doon at batas dito. Kaya, siguraduhin sa mga OFWs, pag nagbayad ka naman ng placement fee, ay dapat ay naayon sa iyong isang buwang sahod sa labas ng bansa. Ibig sabihin, based on 1 month salary, no? Hindi susubra yan, no? Kaya lang naman iba, sumusubra o nag-excess minsan ang binabayaran kasi siyempre nakipagsundo naman ng mga workers na sa mga miscellaneous fee, no? Mga miscellaneous fee at saka may mga company policy sila na itong sinusunod depende sa kanilang boss. Ito ang masusunod. So, dapat naman kung may processing fee, wag sobra-sobra, no? At ang pinaka number one, pag nagbayad sa tamang panahon. Pag nagbayad, hindi sa labas o kung saan-saan lamang, dapat sa loob ng agency. At dapat, pag nagbayad ka, ay mayroong kaukulang resibo. Yan po ang tamang proseso. Resibo na may nakapangalan kung anong recruitment agency ang pinag-applyan mo. Napakasimple lang mga kaibigan, mga kagapay. Kung yan ay nasusunod ninyo, no, agency, medyo masasabi natin, iwas kayo sa hindi mo inasahang problema. At pag ikaw naman OFW, alam mo yung mga proseso na yan, iwas na ikaw ay magiging biktima. Kaya dapat maging maingat, no? At dapat, no, sisiguraduhin after mo magbayad, no? Ayan, tulad ng sinabi ko na may resibo, at siguraduhin na yung magiging posisyon mo na pinirma dito sa Pilipinas sa kontrata, the same at saka doon sa visa mo. Kasi pagdating sa airport, kung mabusis yung immigration officer, normal lang ma-hold ka. Ma-hold po kayo, mga kaibigan. Malibang naman kung iba dyan, mayroong sanay na magaling sa palusot system. Nakakaalis. Walang mga dokumento nakaalis. Walang certificate or anong tawag nito? PIDOS certificate, nakakalabas ng bansa. Dapat maging maingat. Kaya mga kaibigan, mga kagapay, yan ang dapat niyong alalahin hanggang pagdating sa labas ng bansa. Dapat kung ano ang pinirmahan mo, yan ang masusunod, no? Kasi kung may pagbabago doon, so malaking problema yan. Although na minsan hindi may iwasan, may mga pagbabago, no? Ang masasabi ko lang sa inyo ng mga OFWs, dapat makipag-ugnayan kayo agad sa inyong recruitment agency sa Pilipinas na kung saan sila ang tumulong upang kayo ay makaalis, dahil walang ibang tumulong sa inyo o naging tulay upang kayo ay makarating sa labas ng bansa kung hindi ang inyong pinagmulan at pinag-applyan na recruitment agency dito sa ating bansa. So maraming salamat mga kaibigan, mga kagapay, manatiling nakasubaybay sa aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Patuloy na naglilingkod, nagmamasid, mapaaraw man, at saka sa kailaliman ng gabi. Thank you very much and God bless.